TV. Oh yeah! Showbiz chika na legit. Hello sa lahat po ng mga Barda fans, Barda lovers, and Barda supporters na lagi pong nag-aabang at umaantabay sa mga updates po natin. Isang panibagong updates po tayo kung saan Miss Barbie Fortesa abay gumagawa na naman ng panibagong ingay matapos ang mga sunod-sunod na successful na projects. Ano nga ba ang nakapalog sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong panonood. And now, bago tayo dumako sa ating proper topic for today's video, pag-usapan natin ito, yung ating pong tinatawag na comment of the day, patungkol dito po sa issue or dun po sa updates po natin kagabi. Medyo late na natin siyang na-upload kasi marami tayong mga errands na kailangan gawin, So, ito po, si Miss Julie Banasian. Sabi niya, hello po Miss Tareds, ganun po talaga mga bashers. Gagawa at gagawa sila ng fake issue. Wala nang ginawang tama si David. Lahat binabash siya. Thank you po Miss Tareds. Ingat po kayo palagi and God bless po Barda forever. Ayan. So, ito po'y patungkol po dun kasi sa ating pong topic kahapon kung saan nagpa-interview nga itong si Mr. David Licauco at nilinaw niya na nagpunta po siya sa Siargao not just for vacation but also nagpunta siya doon dahil meron po pala silang bibiling villa or magpapatayo sila doon ng villa. Kailangan niyang bumili ng property. At dito po ang kanya pong business partner, si Mr. Dustin Yu. Sinabi rin ni Dustin Yu na sobrang excited na sila ni Mr. David Licauco na maipatayo yung villa or yung resort na kanilang pangarap sa Siargao. Alam po natin that Siargao is a commercial place kung saan marami po talagang mga bakasyonista ang talagang nagnanais na magpunta doon. So, parang sinasabi niya at never po siyang nagsalita patungkol doon po sa nililink sa kanyang girl, At sinasabi nga natin na hindi nagpunta doon si Mr. David Licauco para makipaglandian kung kanino. Nagpunta siya doon for a business trip. And at the same time, sinabi rin sa kanya ng kanyang Mami Eden na magbakasyon siya dahil sa sunod-sunod na mga projects niya, 'di ba? So, meron pa siyang serye na ginagawa na Never Say Die with Julian Ward and other actress and actors po from GMA 7. And GMA Sparkle. So, nakakatuwa lang kasi parang alam niya kung paano niya balansehin yung kanyang buhay. Kasi sa buhay po ng mga artista, dumadating din po kasi yung tinatawag na parang yung nabe-burn out din yan. Kaya ito si Miss Barbie Fortesa, after po ng sunod-sunod na proyekto niyan, magugulat na lang kayo na sa beach na po yan dahil kailangan niya rin ng break at bakasyon dahil sa sunod-sunod na trabaho niya. Kasi parang ganun po nila sineselebrate yung kanilang success sa lahat po ng mga proyekto na meron po sila. Kasi kahit naman talaga sino, diba? Parang pag sunod-sunod yung mga trabaho mo, makakaramdam ka rin ng pagod, mabe-burn out ka sa mga bagay-bagay. So yun po yung parang break po nila sa maraming bagay. Pero ito na, dahil hindi pa man po talagang umaariba po yung Kontrabida Academy sa Netflix kasi hanggang ngayon nagna-number 1 spot pa rin po siya. Pinapanood pa rin po siya ng napakaraming mga fans netong si Miss Barbie. Not only Barbie but also dahil po sa word of mouth. Alam niyo po yun, kapag sinabi ko na sinabi ng iba tas na isalin or maganda to, panoorin niyo to, yung tinatawag na word of mouth na parang pasalin-salin hanggang sa magkakaroon na po ng curiosity yung mga tao na panoorin yung nasabi Kontrabida Academy. Ang maganda pa rito, pag pinanood mo siya sa Netflix, isang buong pamilya kayo, pwede kayo manood na libre, 'di ba? Kahit na sabihin nating pay-per-view yan, malaki na rin ang matitipid kapag sa bahay. Kaya talagang mas yung mga producers and directors, talagang mas mas binibigyan nila ng pansin na mai-ere yung kanilang mga proyekto sa Netflix. Kasi ang dami talagang consumers ng sinasabing Netflix. Kasi nga naman, 'di ba, parang yun po yung mas pinipili ng maraming mga moviegoers. Kasi marami na ngayon parang comfort zone na kasi ng mga tao na nasa bahay manonood ng movie, 'di
'Diba? Parang pati nga po yung mga pagkain sa labas pinapa-order na lang, tapos 'di ba, kumbaga parang yung comfortability ng mga consumers is nakukuha, no, sa uneasy access. So, ganun din po yung nangyari dito sa Kontrabida Academy. The reason why hanggang sa ngayon ay pinapanood pa rin siya at nagna-number 1 spot pa rin po siya dito po sa Netflix, diba? Ang ganda po kasi niya, makikita niyo po yung acting prowess dito ni Miss Barbie at ng ilang mga kontrabidas. Ang galing po nila, lalo si Barbie Forteza. Kaya nga parang very revealing dito revelation talaga dito si Miss Barbie, dahil hindi mo akalain na magiging magaling siyang kontrabida. So, kaya naman ngayon pa lang kinocongratulate natin si Barbie Forteza. So, hindi pa man po natatapos yung success na ito, may panibago na naman pong ginagawa si Barbie, no? Kung saan si Miss Barbie Forteza post headline, wish ko lang anniversary special. Pero yun sabi ng talagang hinasabuhay nila yung sinasabing strike while the iron is hot. Sabi dyan, don't miss wish ko lang anniversary special Blood Control, airing on September 20 part 1, September 27 part 2. So, dalawa siya. Prepare for a roller coaster of emotion as GMA Network award-winning drama anthology Wish Ko Lang, hosted by veteran broadcast journalist Vicky Morales, mark its anniversary with compelling two-part special titled Blood Control, airing on September 20 and 27 on GMA Network. The highly anticipated episode kapuso primetime princess Barbie Forteza's Clara with Sam Concepcion as Danielle in life-changing story that viewers should not miss. Biruin ninyo ha, sa 10th year or dito po sa anniversary ng Wish Ko Lang, si Miss Barbie Forteza pa rin talaga ang napili ng GMA na siya po ang parang i-feature. Blood Control follows the life journey of young woman named Clara who was born with albinism. Kaya pala nakita natin sobrang puti niya, pati buhok niya, yung albinism kasi parang diba, parang from the word albino, yun po yung parang white pigment sa ating pong blood, no? Hidden away from the harsh public eye by her cruel foster mother, Clara is exploited for her exceptional dressmaking talent, which her foster mother claimed as her own. As Clara begins to uncover her foster mother's sinister secret, she set out on a quest to find her biological mother and to live freely with her real-life prince Daniel. Will they finally achieve their fairy tale ending and live happily ever after? Don't miss Wish Ko Lang Anniversary Special Blood Control, airing on September 20 and September 27 for Part 2 at 4 p.m. on GMA Network with live streaming on GMA Public Affairs official social media platform, and Global Pinoy can watch as well via GMA Pinoy TV. So, yun po yung kanyang pinakabago at talagang aabangan ng mga netizen na pinakabagong proyekto ni Miss Barbie Forteza. Kaya ngayon pa lang kinocongratulate na natin si Barbie because hindi pa man po natatapos, talagang ang dami po, sunod-sunod po yung mga projects niya, grabe. Talagang ibang klase talaga itong si Barbie Forteza. Kaya naman congratulations Miss Barbie Forteza, umaariba si Barbie ngayong taong 2025. Ganon din naman si Mr. David Licaucog, umaariba din yung kanyang karera, ha? Ibang klase, ha? Napansin nyo mula nung nagdeklara si Miss Barbie Forteza that she's single, parang sobrang sunod-sunod yung mga project niya. Parang ayaw natin magsalita ng tapos, pero parang may napansin lang, no? Kayo, ano pong inyong napansin nung siya po ay nagdeklara na single na siya? Bakit at naging sunod-sunod yung mga projects niya? Mag-comment kayo sa comment section. Titignan ko kung ano yung pinakamagandang comment. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!